Magandang buhay po mga kabebe. Andito naman po yung marites nyo. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay nag-update nga po tayo kahapon sa mga itik po natin na malalaki, yung mga nangingitlog na konti na lang po yung itlog ngayon. So ngayon po mga kabebe ay mag-update tayo sa mga alagang seho natin. Ngayon po ay 21 days na po ng mga alagang seho natin. Ano na bang ganapan? Sa 2 araw ba na hindi po tayo nakapag-update is, ano na ba po ba yung mga nangyayari? Lumaki ba sila? Naging bubwet o ano? Ano ba? Nagpapakain pa din ba tayo? Pinapastol pa din ba o ano? At yun yung mga pag-uusapan natin ngayon mga kabebe sa mga alagang seho natin na ngayon po ay ika-21 days na po. At ito nga po mga kabebe yan, nagpapastol po tayo, medyo late po tayo dumating ngayon. So ang nangyari, itong mga alagang seho natin, kasi nga ay ililipat ko nga yung kulungan nila, inakyat ko dun sa may, doon ba? Yun, inakyat ko dun sa may kalsada banda. Kasi nga dito ko kasi nilagay sila sa may gilid po ng area. Tas may tubig po mga kabebe. Pasalamat din po tayo kahit kung may patubig sila, hindi po na zero. At yun yung maganda ngayon mga kabebe. Pero yun nga, pag-uusapan pa din natin ngayon kung ano yung mga ganapan na. At yun nga po mga kabebe, magpapastol nga po tayo ng mga seho. At yun nga, sasabayan nyo ako. Woo! Andyan na naman po tayo sa woo! Hinay-hinay lang gang para makapulit-pulit sila. Dagan na kay tubig oh. Sige, pwede na diya. Pwede na ito na yagi diya. At yun nga po mga kabebe, ito na po yung 21 days po na itik natin. At ito po yung kuan ko po, yung kasama ko dito. Sabi mo, hi! Miss Universe, hello world. Ito nga po yung nag-aalaga nga po ng mga alagang seho natin. Tas ito din po, yan siya. Tignan nyo, may kuan pa talaga dito yung laway ba? Kalapit ang ibawaan dyan nga bago pa ni mata. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung 21 days po nating itik. Ito po, ito po yung 21 days natin mga kabebe, yan. Ito po ay babae po na itik, babae po yan ito. Ito na po yung mukha ng 21 days po nating itik, yan po. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung 21 days po na itik. Ito pong hinahawakan ko. Yun nga po mga kabebe, ito po ay babae. Kasi nga, saba kayo mga kaulay ka, ito nga yung 21 days. Pero mga kabebe, sa pag-aalaga po talaga ng mga seho is hindi po talaga uniform yung paglaki po ng mga alagang seho natin, kundi ay may maliliit pa din po. Yun nga ay hindi talaga 100% na kapareho-pareho sila ng laki. Ito po yung iba po talaga mga kabebe, halos ganito na po talaga kalaki yung 21 days natin. Pero yung iba may maliliit pa pero hindi masyadong marami. Ito yun mga kabebe. Ngayon po na morning na po mga kabebe ay hindi po tayo nagpakain na po ng feed sa mga alagang itik natin kahit morning na. Ang ginagawa ko na lang po mga kabebe is tuwing hapon na lang po tayo nagpapakain po sa mga alagang seho natin. So ngayon po mga kabebe, bakit ganun na ang nangyari? Na imbes na morning is magandang patuka para sa mga itik para mas ma-develop yung katawan nila. Kasi yung ang sinasabi ko lagi sa mga videos ko na mas maganda talaga na morning talaga natin sila papakainin para nga mas ma-develop yung kinakain nila, yung
basta yun talaga yun mga kabebe, mas maganda talaga morning magpakain ng mga itik o kahit anong klaseng hayop pa dyan, basta mas maganda talaga na morning para mas ma-develop yung katawan nila, yung na-absorb ba yung kinakain nilang feeds. At yun nga po mga kabebe, yun nga yung mga pag-uusapan natin, bakit nag-switch po tayo ng panahon or in-adjust natin yung oras ng kainan nila. At yun nga yung alamin natin bakit nga ganun. Kasi nagmamaritis nga tayo at itutuloy na nga po natin. At yun nga po mga kabebe. Kaya po mga kabebe, itong mga alagang seho natin ngayon ay 2 araw din po tayong hindi po nakapag-update dahil nga po mga kabebe is nung nakarang araw nga, 2 days na din po ngayon, inilipat ko nga itong mga alagang itik natin na nangingitlog. Itinabi ko dito sa mga alagang itik ko itong mga seho. At yun nga po mga kabebe, sa 21 days po ng pag-aalaga po natin ng seho, marami na pong pagbabago mga kabebe. Marami na. Kung dati mga kabebe ay halos kailangan mo po silang bantayan, sa pilitan mo silang pakainin ng palay kasi nga yung iba nga po ay hindi pa po sanay talaga na kumain po ng palay. So ngayon po mga kabebe, sa 21 days na po ay 2 araw din po simula nung hindi na ako nagpakain ng morning. Tas ngayon hindi pa din po ako nagpakain pa din ng morning, kundi ay diretso na po sila dito sa area dito. Pinastol ko na agad. Bakit ko ba yun ginawa mga kabebe? Imbes na i-develop ko yung katawan ng mga seho ko, pakainin ng morning para mas maganda. Yun talaga yun mga kabebe, mas maganda talaga na morning. Pero ang ginawa ko mga kabebe, sinapilit or pinilit ko po itong mga alagang seho ko. Disclaimer lang po sa mga nag-aalaga din po ng itik. Ito po sa akin ay base lang po sa karanasan ko din po, at ito yung gusto kong i-apply at gusto kong aralin po sa mga alagang seho ko kung magandang idea po ba ito. At yun nga, pwede nyo din pong gayahin yung ginagawa ko, at pwede pa din po na wag nyo nang gayahin. Depende pa din po yun mga kabebe sa paraan po ng pag-aalaga mo. At yun nga po mga kabebe, sa 2 days nga po na hindi nga po tayo nakapag-update, itong mga alagang seho nga po natin na hindi ko nga po pinakain ng morning, na yun naman talaga yung ginagawa ko every morning. So ngayon mga kabebe, sinadya kong hindi pa kainin itong mga alagang seho natin, at sa ganun ay alam na po nila talagang kumain po ng palay. Kasi nga mga kabebe, pag busog kasi itong mga alagang seho mo, base lang po sa na-experience ko, sa naobserbahan ko, is yung pag pinakain mo itong mga seho mo sa morning, lalo na ay sinasanay pa lang po nila itong mga katawan nila na kumain ng palay, mas maganda po talaga pala mga kabebe na gutumin natin itong mga alagang seho natin. At sa ganun ay alam nila kung paano maghanap ng pagkain. Sa kanabitang mapugos sila ba, masapilitan silang kumain ng palay, maghanap ng kakainin nila kasi nga gutom sila. At yun nga po mga kabebe, ngayon nga po ay sa 2 days nga po ay hindi nga po tayo nagpakain ng feed sa morning. At yun nga yung ginagawa ko. Kung dati ay 5 balde ang pinapakain ko sa mga alagang itik natin, hanggang sa unang araw nila dito, ganun pa rin yung pinapakain ko, ina-adjust ko hanggang sa inilipat ko sila dito sa area, naging 2 balde hanggang sa naging 1 balde na lang po, tas hapon pa ako nagpapakain. At yan nga po mga kabebe, sa 2 days po na hindi nga po tayo nakapag-update, 21 days, marami na po talagang pagbabago itong mga alagang seho natin. Alam na po nila maghanap ng pagkain. Basta alam na nila yung galamay dito sa area mga kabebe. Yung hindi na po tayo takot na baka magutom itong mga seho natin, yung ganun. At yun nga po mga kabebe, ito nga nakikita nyo naman, itong mga seho natin ay para bitang yung matanda na sila ba, kasi nga naghahanap na po talaga sila ng pagkain. At dito nga po sa area mga kabebe, ito din po yung maganda pag nag-aalaga din po tayo ng seho, lalo na po ay
ipapastol mo or ilalagay mo, pagkatapos mong ipastol dito, pagdating ng araw ay gusto mo nang i-poultry. Mas maganda din po yun na idea mga kabebe. Alam mo kung bakit? Kasi nga, pag itong mga alagang seho mo is ikukulong mo ito sila, malaki po talaga yung magagastos mo. Real talk yan. Pag ito, ipapastol mo itong mga alagang itik mo, malaki talaga yung masisave mo. Kasi nga, is libre ka nga pong nagpapatoka sa mga alagang itik mo. Yun nga lang po yung babantayan mo, yung area na paglalagyan mo kung may patubig nga ba. So ngayon po mga kabibi, dito po sa area ko ay may patubig na po tayo finally. Thank you naman kasi nakatabi po tayo sa may kanal. At yun nga, hindi naman daw totally na kinat dito na area kasi ito talaga yung agusan po ng tubig. So ang nangyari ay may patubig na po tayo at hindi na po tayo gumamit ng water pump. At sa mga nagbabalak dyan na magsimula sa mga seho nga, dapat nga may pabaon kayong water pump kung sa area nyo ay walang tubig or hindi makaakyat yung tubig. At yun nga po mga kabebe, ito nga ang seho natin mga kabebe. Kung may plano ka nga talaga kasi first timer ka, depende sa iyo mga kabebe kung anong gusto mo, paramihan ba or ano. Siyempre kung magsisimula ka, may idea ka na kung ano yung gagawin mo. Ito sa akin ay base lang po sa experience ko at pwede nyo din pong i-apply sa mga seho nyo. At yun nga po mga kabebe, yun nga ay nagutom nga itong mga seho natin. So ang nangyari is hahanap po talaga sila ng pagkain. Pag ganito po mga kabebe ay balak mo na din silang i-poultry, mas maganda din po yun na galing sila sa pastol kasi nga ay maganda po talaga yung pundasyon na galing sa pastol mga kabebe. Ibang iba po pag pinulong mo yung mga alagang itik mo kasi nga pag itong seho pa sila mga kabebe at nasanay na sila dito sa area sa pastol, sa init at sa ulan, is pagdating po ng araw na ilalagay na natin sila sa kulungan, maganda talaga yung develop po ng katawan nila, mas marami yung egg production, tas yung mga lalaki natin, yung mga barako natin sobrang malalaki kasi nga po ang kinakain nga po nila dito sa area is unlimited, hindi po limited kundi unlimited. Kung gutom sila kakain, yun po yung nakaganda dito sa area. At yun nga, sa ngayon po hindi muna natin pag-uusapan yung negatibo po about sa pastol kasi nasabi ko naman yun. Ang sa atin ngayon po mga kabebe na itong mga alagang seho talaga natin is ibang iba na talaga sa 21 days. Dati po mga kabebe yung kuan ako, nag-stop po ako nagpa-feeds is 25 days. Yun pa din po yung target ko mga kabebe. Pagdating po ng 25 days ay mag-i-stop na po ako na papakainin itong mga alagang seho ko. Hindi ko na po sila papakainin ng feeds kundi ay organic na po yung kakainin po nila. At yun nga po ang nangyayari nga po ngayon mga kabebe is nga kumpiyansa na po talaga tayo na itong mga alagang seho natin is mabubuhay na po nila yung sarili nila. Basta ganitong may tubig, good na good po yun para sa mga alagang seho natin. Ganito nga po nangyari mga kabebe, ito nga mga seho natin, lalo na pa yung tubig nga na lagi kong sinasabi na problema. Ang ganda po talaga ng resulta ng mga balahibo nila mga kabebe, makintab. Maliban sa makintab, medyo lumaki na sila, yung mga balahibo nila dumami, mas kumapal. Ganun po yung resulta na maibibigay sa'yo pagpastol. Wala ka talagang magagastos kasi pag ikukulong mo itong mga itik mo, tas balak mo pala itong i-poultry, kung may area naman dyan sa iyo na pwede mo paglagyan ng mga itik mo, good yan po. Iwikuan mo, ipastol mo yung mga alagang itik mo mga kabebe at sa ganun ay makatipid ka kasi nga sa sobrang sa mga ilang linggo po ng mga alagang itik natin, pagkain na kain ito sila mga kabebe, ang laki po talaga ng kain nila, totoo po talaga yun. Tas pag ikukulong mo ito sila, hindi po masasanay yung katawan nila pag medyo late mo na silang ilabas sa area. Yun nga po mga kabebe, may kakilala nga din po tayo na ganito din po seho. Isang buwan niya po bago inilabas nga po yung mga itik niya, plano niya po talaga na ipastol ang mga itik niya. Kaso lang is nangunguna sa kanya ang takot na baka daw magkasakit itong mga alagang itik niya. So ang nangyari ay nakarating hanggang isang buwan po mga kabebe bago niya nailabas. So nangyari mga kabebe, mas malaking problema yon kasi nga yung mga itik niya malalaki na, tas ipinastol niya
yun, sa sobrang taba po ng mga itik niya, kakakain po ng feeds, kaka-vitamins, is yung mga itik niya hindi na masyado makapaglakad kasi nga yung nakalambitang nangapiang na, nangalumpo na sa sobrang taba nila. Yung hindi na sila masyadong nakakalakad, hindi sila nasanay na maglakad-lakad sa malawak na area kasi nga limitado lang po yung paggalawan nila. Yun po yung mga disadvantage mga kabebe pag ikulong mo itong mga seho mo. At yun nga po mga kabebe, nasa sayo pa din yun mga kabebe kung ano po talaga yung discarding gagawin mo sa mga seho mo. At yun nga, number 1 talaga na magnegosyo po talaga tayo is yung expenses po natin, yung budget po natin nga nakalaan. At yun nga po mga kabebe, sa susunod nga po ay magkukuan nga tayo, magre-reveal nga din po tayo kung ilan nga ba yung nagasto nating feeds at pa-vitamin sa mga alagang seho natin bago ko po sila in-stop. At yun nga po mga kabebe, wala na nga po tayong problema dito sa area kasi check na po tayo. Kahit masikat na yung araw is no worries na po ako kasi nga yung tubig na pumapasok dito sa area is flowing po. Tas yun nga, yung mga alagang itik natin, wala na pong immortality at alam na din po nila kumain. At yun, sa hapon naman po ay alas 5 ko na sila ipinapasok sa kulungan ko at saka ko pa sila pinapakain. At yun lang po mga kabebe, yun lang yung mga ganapan sa mga itik ko. At yun nga, marami na po nga yung mga pagbabago. At yun nga, ay hindi na po sila katulad dati na parang mga suso kung kumain yung magtapok-tapok ba, maggrupo-grupo. So ngayon mga kabebe, pag ganitong alam na po nila ang gumalaw-galaw, expect mo na talaga yun na kalat na po sila. Yun lang din po yung problema natin pag tingka ay yung uwian na, kailangan mo talagang surbihin lahat o surbihon ni mo tanan nga area nga pwede nilang pagpuntahan kasi nga baka andun sila. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe, sana nga po ay suportahan nyo nga itong videos ko. At sa mga bago pa lang po sa channel ko is sana naman po ay wag nyo naman din po kalimutang mag-comment dyan or mag-like, lalo na ako mag-subscribe, pa-bonus na po yun para sa akin. At yun nga po mga kabebe, lagi ko sinasabi, disclaimer lang po sa mga nag-aalaga po ng mga seho na ano yun, dekada na po yung ang tagal ng pag-aalaga nila. Kasi sa akin po mga kabebe, yung parents ko po talaga yung dekada na po talagang nag-aalaga sa mga itik. Kasi nga ay bata pa lang po ako dati is yung parents ko po ay mang-iitik na. Dito sa area namin, dito po sa lugar namin, yung papa ko po talaga, sila yung pinakauna-unahang nagsimula po ng itik. At sa ngayon, kasi nga medyo may edad na po yung parents ko at yung kuya ko may itik din yun, yung tumutulong sa akin, nag-aalalay sa akin. Tas yun nga, ako na naman ngayon ang nagsisimula sa mundo ng pinasok ko nga din po ito kasi nga alam ko din po yung mga potential o ano ang makukuha ko sa ganitong paraan. Yun nga lang po yung mga disadvantage din natin kasi nga ay imbes na ipultri po natin yung mga alagang itik natin ay mas pinili ko po itong ipastol po itong mga alagang itik natin kasi nga po dito nga po sa area namin po mga kabebe is malawak po talaga yung area. At yun nga, disclaimer lang din po sa mga nag-aalaga nga. At yun nga, dahil pare-pareha lang din naman po tayo na yung goal natin is yung alagaan yung mga alagang itik natin at ma-provide po yung pangangailangan nila, lalo na po ay pastol po itong mga alagang itik natin. Ito lang din po ay base lang po din po sa na experience ko din po kasi nga sa mundo ng duck farming isa-isa lang din po yung mga karanasan natin, katulad na lang po ng mga negative side ng area, yung pagpastol, tas yung positive side, at alam na po natin yun. At yun nga ay lahat po mga nangyayari alam kong naranasan nyo na din yun. Pero yun nga ay mga karanasan din natin na na-encounter natin ay ibang-iba din po, katulad po din sa inyo. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe. Sana nga po ay paulit-ulit suportahan nyo naman ako pag at yun nga po mga kabebe, thank you pala. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.